Sa likod ng ngiti ng isang artista may mga kwento ng tagumpay, sakripisyo, at minsan masakit na pagsubok na hindi nakikita ng publiko. Ito ang kwento ni Kim Chiu, mula sa kanyang simpleng buhay, hanggang sa pag-angat bilang isa sa pinakamalaking artista sa Pilipinas, at ang bigat ng hamon na kinaharap niya noong 2025, nang masangkot sa matinding alitan ang kanyang sariling kapatid. Si Kim Chiu, ipinanganak sa Cebu, ay lumaki sa isang pamilyang may ilang pagsubok, ngunit puno ng pangarap. Katulad ng maraming kabataan, nangarap siyang makatulong sa pamilya. Noong 2006, nabago ang kanyang buhay matapos sumali sa Pinoy Big Brother, Teen Edition. Sa harap ng milyon-milyong Pilipino, ipinakita niya ang kanyang kabaitan, sipag, at masayahing personalidad. At dito, siya'y tinanghal bilang Teen Big Winner. Pagkatapos ng mabilis ang naging pag-angat ng kanyang karera. Naging bahagi siya ng Star Magic, at sunod-sunod ang teleserye, pelikula, endorsements, at hosting gigs. Hindi lang siya Kim Chiu ng Zizi, kundi naging Chinita Princess ng bagong henerasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, pamilya pa rin ang pinanghahawakan niya. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay ni Kim ay ang kanyang mga kapatid. Kabilang dito si Lakam Binichiu, o mas kilala bilang Lakam, isa sa mga nakatatandang kapatid na noong una, naging parang pangalawang magulang sa kanilang magkakapatid. Ilang taon ding nagkaroon ng distansya ang pamilya, pero noong 2022, nag-reunion sila, isang masayang sandali ng pagbabalik-bisig na nakita rin ng mga fans. Habang lumalago ang karera ni Kim, nagsimula siyang pumasok sa negosyo. At tulad ng maraming Pilipino, mas pinili niyang pagkatiwalaan ang sariling pamilya. Ayon sa mga ulat noong 2025, si Lakam ang tumulong mag-manage ng ilang aspeto ng negosyo ni Kim. Isang senyales ng malalim na tiwala sa kapatid. Pero noong kalagitnaan ng 2025 napansin ng fans ang isang kakaibang pangyayari. Nag-unfollow sa isa't isa sina Kim Chiu at Lakam sa Instagram. At mula rito, unti-unting lumabas ang mga bulong-bulungan, may nawawalang pondo raw, may mga hindi nagkaintindihan at may internal na problemang hindi naayos ng pribado. Noong Disyembre 2, 2025, kumpirmado sa mga balita. Nagsampa ng reklamo si Kim Chiu laban sa kapatid niyang si Lakam Binichiu para sa kasong qualified death. Ayon sa reklamo, napansin ni Kim ang nawawalang malaking halaga ng pera mula sa kanyang mga business funds. Sinubukan daw nilang ayusin ang usapan sa loob ng pamilya pero hindi naging matagumpay. Sa pahayag ni Kim, sinabi niyang ito ang isa sa pinakamabigat na desisyong nagawa niya. Hindi raw ito laban lamang para sa pera, kundi para sa integridad ng negosyo at proteksyon ng mga taong umaasa rito. Maraming Pilipino ang nakisimpatya kay Kim. Dahil kahit sinong tao masakit ang kalabang sariling kapatid. Marami ring nagtatanong, naghihintay at umaasa na magkaayos sila sa tamang panahon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang proseso ng kaso. Wala pang pinal na desisyon ang korte. At tulad ng maraming kwentong pampamilya ang puno ng aral, tiwala, pera, relasyon, at ang hirap ng pagsubok kapag ang problema ay nanggagaling sa mismong tahanan. Sa gitna ng lahat, nananatiling matatag si Kim Chiu, bilang artista, bilang negosyante, at bilang tao na pilit ipinaglalaban ang katotohanan at katarungan. Ang kwento niya ay paalala sa atin na kahit gaano kataas ang narating ng isang tao, hindi siya ligtas sa hamon ng buhay. At sa dulo, ang pamilya ay mananatiling bahagi ng ating kwento, kahit gaano ito kasakit o kasalimuot. Wala nang umalingas-ngas sa showbiz ang isyu ng pera. Hanggang sa kumpirmahin na ito mismo ng kampo ni Kim sa pagsasampa niya ng qualified theft complaint laban kay Lakam nitong Martes. Magkahalong gulat, galit at lungkot ang reaksyon ng mga tagahanga ni Kim. Wala pang makapagsabi kung saan hahantong ang gusot na ito sa pagitan ng magkapatid.